Tandaan niyo po, ito ang huling bugso ng aking buhay. Ang hinihiling ko lamang po sa inyo, kung ako'y sinuportahan niyo nun bilang artista, ngayon ako'y umaabot sa inyong lahat. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Hindi ko kayo ipahihiya. Ipaglalaban ko kayo dahil ang laban niyo ay laban ko. I love you! Magandang gabi ho sa ating lahat. Nabati na po lahat ng ating magiging senador. Ang mga narinig ko ngayon, ako naman po. Northern Samar, magandang gabi. Alam niyo po, ayoko nung nanguhuli talaga eh. Kasi yun, nagsalita na yung dalawang mga veterano. Marami na nagawang batas. Kabisado nyo naman po si Mr. Malasakit, bisyo ng serbisyo, Senator Bongo. Tama po ba? Kabisado nyo rin po si Senator De La Rosa, itagan nyo sa bato, ipaglalaban nyo. Ngayon po, ako'y nasa inyong harapan. Hindi bilang artista. Pero meron din po na tumangkilig sa inyo sa aking mga obra, sa aking mga pelikula. Meron din po. Totoo? Alam nyo, parte na po kayo ng aklat ng aking buhay bilang artista. Hindi na po kayo mapupura doon. Nagawa ko na po lahat eh, sabi ko sa aking sarili. Ginawa niyo akong superstar. Ginawa niyo po akong box office king. Naging inspirasyon ko po kayo, pinagbutihan ko pa po lalo. Nanalo ko 27 beses na may sakto. Akala ko po'y nagawa ko na ang lahat. Pero, nung ako po'y sumama sa aking best friend, kay Senator Bongo, diyan ko po nakita ang realidad. Dulo-dulo po ng Pilipinas narating ko lang. Magkasama kami ni Senator Bongo. Nakita ko ang ginagawa niya, ang tunay na pagmamalasakit at pagsaservisyo, tulad din ni Bato de la Rosa. Kitang-kita ko po ang paghihirap ng pinakamahihirap na lalo pang nahihirapan. Kitang-kita ko po kay Senator Bongo. Lahat yan pagmamalasakit. Kaya nga ho bilang sekretaryo ng sambayan ng Pilipino na Mr. Malasakit dahil sa kanyang mga ginagawa. Ngayon po, ito po ang aking last hurrah. Kagaya ng sinabi ni Senator Bongo, I am 71 years old and I am 71 years old. Nais ko pong maglingkod sa may huwag kong ipagkait sa akin ito dahil ito po ang huling bugso ng aking buhay. I will always fight for what is right. Yan po ang natutunan ko kay Senator Bongo at kay Senator De La Rosa. Fight for what is right. Hindi ko kayo bibigyan dyan. Ang aking advokasya, kapayapaan and peace and order. Alam ko po yan ang ginagawa ng Senator Bato.
Pero yan po ang aking gusto. Dahil gusto ko pong labanan ng korupsyon. Hanggat nandiyan ang korupsyon, hindi mawawala ang kriminalidad at ang salot na droga. Gusto ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ng ating former President Rodrigo Roa Duterte sa aspeto. Ayoko pong iwanan yan. Korupsyon ang nagpapahirap sa ating lahat. Korupsyon ang nagpapahirap sa pinangamahihirap na mahirap. Tama na po yan. Pangalawa, trabaho para sa mga Pilipino. Yan po ay kailangan bigyan natin ng vaksin dahil napapabayaan. Nais ko pong mapangalagaan ang sa agrikultura, teknolohiya at infrastruktura para sa ating mga kababayan ng Pilipino. Kapag may trabaho, sinisiguro nila na mabubuhay nila ang kanilang mga anak. Kakain 3 beses isang araw at meron silang pang-matrikula para sa pag-aaral ng mga ito. Pangatlo, edukasyon. Palagi po natin sinasabi, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Pero sila'y napapabayaan. Tingnan niyo po sa mga pribadong paaralan. Ang mamahal ng mga libro, notebook, pati na ho ang tuition fees. Sa 10,000 paaralan naman, marami po tayong guro. Oo. Pero kulang tayo sa mga school buildings, kulang tayo ng mga classrooms. 80 hanggang 90 estudyante sa isang silid aralan. Paano kung makakapag-aral ng tama ito? Umuupo na ho sa sahig yung iba at yung iba'y maghapon na nakatayo. Mula alas 6 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon, ganyan ang nangyayari sila. Naglalakad sila mula sa kanilang bahay hanggang sa kanilang mga eskwelahan. Naglalakad sila pagkatapos hanggang gabi. Paano matutulong na ito? Pagod na pagdating sa kanilang tahanan. Dahil na kung maghapon sisigan sila. Kailangan maayos ang lahat ng pangangailangan ng ating kabataan. Kailangan sa pampublikong paaralan, libre na rin lahat ng mga libro. At sa pribadong paaralan, ibaba talaga ang matrikula. Tanghuli, mga senior citizens, hindi ko kayo mababayaan. Kailangan madagdagan ang inyong pensyon at kailangan libre ang inyong mga gamot. Tandaan niyo po, uulitin ko, ito ang huling bukso ng aking buhay. Ang hinihiling ko lamang po sa inyo, kung ako'y sinuportahan nyo nun bilang artista, ngayon ako'y umaabot sa inyong lahat. Bigyan nyo ako ng pagkakataon, hindi ko kayo ipahihiya. Ipaglalaban ko kayo dahil ang laban nyo ay laban ko. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo. Yan, papahan po natin, Mr. Efectivo Philip Salvador. Kaya naman po ngayon, gusto po namin ibitahan, kasama po sila Senator Boclo and Senator Bato ng Laguna.